Napag-usapan natin ang patungkol sa may goal nitong si Feldway at ang kanyang pagkagalit maging kay Valdenava mismo dahil sa pag-iwan nga sa kanya nito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Sinabihan nitong si Zelario itong si Feldway na ilabas daw nito ang kanyang espada dahil ire-retrain niya daw ang spirit nitong si Feldway. Matapos niyang sabihin yon, inilabas na nitong si Zelario itong kanyang sword dito. Mataas ang quality nitong sword nitong si Zelario dahil kung mababalikan natin, itong si Zelario ang naka-assign sa mga insectars at ang mga insectars ay merong sobrang tibay na mga exoskeleton na gawa sa biodiverse steel. Kaya automatically, mythic grade talaga itong sword niya. Although hindi man siya kasing lakas totally ni Feldway overall, confident itong si Zelario na pagdating sa may skill, lamang siya dito. Kaya gusto niya ngayon, bigyan ng wake up call itong si Feldway sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Pero nagsalita lang itong si Feldway sa kanya na sigurado daw ba itong si Zelario dito. Gusto daw ba talaga nito makipaglaban? Alam niya na daw na iniisto lang siya nito. Kaya sure daw ba ito na maglalaban na talaga sila? Kahit na messed up na ang utak ni Feldway at talagang baliw na nga siya, intact pa rin ang utak niya kahit na papaano. Nakita niya na agad ang intention nitong si Zelario nung una pa lang. Actually, from the start pala, na-realize na nga nitong si Zelario na hindi gagana ang pakikipag-usap niya at naghihintay lang talaga sila na dumating itong si Veldora para mapagtulungan nga nila itong mga ito. Kaya nagsalita itong si Feldway na kung ganun daw, maghanda daw itong si Zelario. Tapos inilabas na nitong si Feldway ang kanyang sword. Ang tawag dito, The Void Arc. Medyo nalungkot itong si Zelario dito. Ngayon nga na nakatutok na sa kanya itong espada nitong si Feldway. Tapos sabi nitong si Zelario, simula daw ngayon, hindi na sila magkaibigan. After niyang sabihin yon, sumugod itong si Zelario. At dito na nga nagsimula itong kanilang battle. Ngayon, punta muna tayo sa may team na tumapat naman kay Milim. Napaka-tight nitong mga ito. Walang room for mistakes. Patuloy nilang pinoprovoke itong si Milim para hindi ito makaposisyon ng kanyang Dragon Nova. Dahil sa sobrang tindi ng pressure sa kanila, kasi isang tama nga lang sa kanila nitong si Milim, hindi na talaga sila makakabangon. Dahil dito, na-reach na nitong mga ito ang kanilang mga limit. Pero ang pinakadahilan kasi nun, itong si Elmesha na currently, support lamang, ay tinarget nitong si Milim bigla. Kahit na itong si Milim ngayon, under control, napaka-outstanding pa rin ng kanyang battle instinct. Na-realize nitong si Milim na ang pag-target kay Elmesha ang pinakang susi sa pagpapabagsak sa mga ito. Kaya inignore nitong si Milim itong sila Leon at Sylvia at sa Elmesha itong hinabol niya. Kaya ngayon, takbo ng takbo itong si Elmesha at dito nga nagsimula na masira ang kanilang coordination. Ang maximum speed nitong si Leon ay mas mabilis compared kay Milim ngayon. Pero after some time, biglang tumataas ang reaction speed nitong si Milim. At pakiramdam nitong si Leon, dahan-dahan na nawawalan sila ng speed advantage. Tandaan natin na specialized in speed itong mga ito. Pero maging ang speed na specialty nila, hindi na sa kanila ngayon nagbibigay ng advantage. At sa tatlo nga na ito, itong si Elmesha ang pinakamabagal. Kahit na speed rin ang specialty niya. At dahil siya nga ngayon ang target ni Milim, it's only a matter of time bago siya maabutan. Naisip nitong si Elmesha na masama daw ito. Kasi ngayon, totally na ini-ignore na nga nitong si Milim yung mga atake ng dalawa. At even if tamaan nitong si Milim directly, hindi naman itong mga ito nakakapag-deal sa kanya ng damage. Kaya dito, napabilib itong si Elmesha kay Rimuru. Nung naalala ni Elmesha na kinalaban ni Rimuru itong state nitong si Milim na ito. Itong si Rimuru daw ang nag-subjugate sa mga monster sa may forest na kinatatakutan ng mga tao. At hindi lang yon, nagtayo siya ng civilization dito. At kahit daw na isa pang monster itong si Rimuru, mas mabilis pa ang naging progress ng pagtayo nito ng kanyang country compared sa mga tao talaga. Kaya sa point of view nitong sa Elmesha, dangerous talaga itong Demon Lord na ito. Hindi lang yon, nung unang beses daw na nakita ni Elmesha na nagkaroon ito ng subordinate na primordial demon, nagsimula na siyang i-question ang kanyang sanity. And that time, isa pa lang ang primordial demon na under nitong si Rimuru. Pero hindi pa daw ito nakontento at ginawa pa nitong apat ang mga primordial demons na under nga sa kanya. At nung tinanong nga daw nitong si Elmesha kung ano ang balak nitong si Rimuru kapag ang primordial demon na si Diablo bigla na lang nagwala out of nowhere. Pero calmly lang na sumagot itong si Rimuru sa kanya. Napipigilan niya daw agad ito bago pa ito makapagwala. At that time hindi naniwala itong si Elmesha na kaya talaga gawin yon itong si Rimuru. Pero ini-admire niya
niya ang kanyang composure sa pagsagot nga dun sa may question. Pero ngayon, na-realize na Elmesha na kaya talagang gawin itong si Rimuru ngayon kasi nagawa nga nitong si Rimuru na mapatigil itong nagwawalang si Milim. Naalala rin nitong sa Elmesha ang mga panahon na nakipag-conspire siya kina Rimuru at Muir Miles kung saan gumawa sila ng isang secret society. Sila ang nag-establish ng isang bagong ruling system sa mga western countries na previously dominated ng Rosa family at ang dami nilang nailigtas ng mga tao nang dahil nga dito. Kaya lalong tumaas ang tingin nitong sa Elmesha sa kanya dahil itong si Rimuru daw good-natured, unexpectedly careless yet cunning individual at talagang friend daw ito ng humanity. Isang malaking asset daw itong si Rimuru sa may humanity kasi nagagawa niyang overcome ang kahit na anong difficulty. Isa daw itong absolute trump card. Kaya naisip nitong si Elmesha kung ano daw kaya ngayon ang ginagawa nito. Mas nag-aalala pa itong si Elmesha sa kung nasaan na daw kaya itong si Rimuru compared dun sa may proclamation of doom nitong si Ruminas o maging sa rampage nitong si Milim ngayon. Kasi dati palagi silang merong pakiramdam ng security kasi as long as nandito itong si Rimuru naayos ang lahat ng mga problema. Pero ngayon na wala nga itong si Rimuru dito wala na rin yung sense of security nila. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.